promise you will be true. Give myself a rest with time just to be with you. It would be better and you see. I cannot see another day. Living a full lifetime. Living a full lifetime. Hi everybody! Good morning sa inyo lahat around the world, Luzon, Visayas, Mindanao, ug abroad. And I'm back again. Last night we have a lecture, and right now bumabalik na naman ako kasi I have energy once again, no? Pag merong lakas, mabulhot ko og live lecture. Kung walang lakas, pahinga muna para magkaroon ng lakas to recharge my energy once again. Okay, sa akong first viewers karon, Sister Wing Mulo. Hello sister, good morning sa inyong lahat. Okay, so ang topic ngayon natin ay maganda naman, and I wish nga nakinig kayo at makapanghinuktok po ba? Kahuna-huna kung unsay gajoy inyong nasabtan, naunawaan sa ating association. Okay, so I'm sure na marami na kayong naunawaan sa ating association, and hopefully na mupasok sa inyong mga dughan o inyong mga isipan o sa inyong mga pagkatao ang mga mensahe sa ating association. Okay, and you see how sacred, how holy ang ating association. Very sagrado ang ating association, guys. It's just the members and the people who manage and the people who surround the PBME. Ito ang nagsabi ni Divine Master, ito ang nagbigay ng mga putik at dumi sa ating association. But our association is sagrado po. Okay? Ang mga tao lang talaga ang hindi nagbigay ng kasagraduhan sa ating association. But it's okay. That's people. Okay, so hello Sister Wing Molo, and thank you for joining my live video right now, and I appreciate for so active and energetic right now. Okay, so bago ako move forward sa akong message, I want to recap the message last night, and it was very beautiful because Divine Master is telling of what's going on in our association and what's going on in our San Jose Dinagat. Okay, so my greetings to our beloved Divine Master Robin Idira Icleo Sr., RPBME Supreme President and Founder. Hello po Divine Master. Sa imong mga kaubanan sa apat na sulok ng daigdig, Dr. Hughes Tubar, Captain Capo Jury, and General Adriano de la Concepcion. Mayong buntag po, mayong hapon. To our beloved Master Binburay Cleo Jr. Hello po Master, RPBME Supreme President. And to the New World Spiritual Division, sa inyong po lahat, and I am here again. Please guide me, please be with me sa akong pag-deliver, na maka-deliver na naman ako ng mensahe once again. Hello to everyone. Here, your sister Mitos. Mitzi Ellis po, yung inkantada po ng Amerika, ay magdi-deliver na naman ng mensahe. Anyway, yung words na inkantada, I get that from Master Junior, because when I meet Master Junior in person sa Manila, sabi ng isang MSD na, Ate Mitz, nakita kita nagsuot ng mahabang puting damit, para ka talagang inkantada. Sus, narinig ni Master, sabi niya, inkantada man na.
Sabi ni Master, inkantada man na ng Amerika. Di, sabi ko, meron palang inkanto ang Amerika. Akala ko sa Pilipinas lang ang inkanto. Pero siguro nagbibiro lang yun si Master. Just to make our conversation more fun and excitement. Okay? Let's begin na po sa ating recap sa ating message kagabi, and then move forward ako sa atong message karon sa bag-ong mensahe nga akong i-deliver. Message, I wish that this handy pamphlet can enlighten your questions regarding our association, the PBMA Incorporated. We in San Jose, the main office, expect that your worries and problems will at least be given priority through this simple but concise series of questions and answers regarding our field. My hopes for betterment of our organization depend upon yourself on how you will understand this series. We hope for your quick response. Yours truly, Master Bin Brightly Jr., RPBME Supreme President. Hello everybody! Last night, I deliver na maraming mga taong nagtataka kung paano ba daw mabuhay ang mga tao doon sa San Jose Dinagat. So, sabi ni Divine Master na as long as naniwala kayo sa Panginoon, mabuhay talaga kayo. Hindi kayo pabayaan. So, he compared the people in Mika. Mika is a place where diserto daw yon noong unang panahon, and then hindi mabuhayan ng tanim, walang tubig, pero ang mga tao daw ay nabubuhay. Mas matangkad pa raw sa mga Pilipino ang mga tao noon. So, sabi niya, basta maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, magagawa daw ng lahat ng Panginoon pag ikay naniwala at sumusunod sa kanyang kautusan. And then, the second one, sabi ni Master na ang mga spiritual division ay nag-census din. Ay meron silang census na ang Pilipinas talaga, darating ang panahon ay mag-overly crowded ang mga tao sa Pilipinas. At nabanggit niya ito na magkaroon ang Pilipinas ng 222 million na mga tao ang manirahan sa Pilipinas pagdating ng panahon. So, it will happen soon, very soon, dahil maraming mga taong mulipat at mag-migrate ng Pilipinas very soon. Okay? So, sabi ni Divine na itong grupo noon ni Tiago at ang PBME daw ay ang grupo ni Tiago doon noon ay tinatawag Caballeros de Rizal, and then ang kanilang mga purposes and goal ay ang agrikultura, and then nakiisa sila sa PBMA para magtagumpay daw ang mga membro sa association. And then, sabi ni Divine Master na dahil ang tao dito sa mundo ay mamatay mabuhay, kaya mayroong dagdag, mayroong bawas ang tao dito sa mundo. And then, pinag-ano niya yung pagtatanim. Tinuturo talaga ni Divine Master and Master Junior ang mga spiritual division, agrikultura. Para daw ito para sa ating mga buhay na hindi tayo magugutom at hindi tayo mahirapan as long as na mayroon daw tayong mga pagtatanim. And the spiritual division is required us to have 1/4 hectares in the spiritual side, na ang bawat pamilya ay magkaroon daw ng ganon para atin daw itong matayuan ng ating bahay or matayuan ng ating mga hanap buhay. And then, sinabi ni Divine Master na ang kwento daw ng ating San Jose Dinagat, na alam na ninyo na ang mga lupa dyan sa San Jose Dinagat ay hindi inyo. Kang Divine Master po yun mga magulang. Sila po ang may-ari ng San Jose Dinagat Island. Yung mga Aurelio, Justiniana, ano po yung mga lugar diha sa San Jose Dinagat ay mga kapatid ni Divine Master ang may-ari yan. Kaya lang si Divine Master talaga ang iniwan ni Tatay Jose
na alagaan ang mga ari-arian, alagaan daw ang kalupaan ng San Jose Dinagat. Kaya magpasalamat kayo kung isa kayo ngayon ay nagkaroon ng lupa sa San Jose Dinagat. And then, gi-explain ni Divine Master kung sino si Tatay Jose noon. Siya daw ay manggagamot sa buong lalawigan ng Surigao del Norte. And then, na discover ni Divine na yung bata pa siya, unawa niya ang buhay ng kanyang pamilya. Sabi niya na talagang ang tao ay mawala dito sa mundo. Ang mga ari-arian daw natin ay hindi talaga natin madadala dahil nakita niya yan sa kanyang mga magulang na maraming kalupaan pero hindi raw nadadala. Pero in the spiritual side, ang sabi ng tatay ni Divine Master na nandyan lang daw siya. Hindi niya iwanan ang San Jose Dinagat at kung tatawagin natin siya ay nandyan lang siya palagi. And then, sinabi ni Divine Master ang history ng kanyang pamilya. And sinabi din niya dito na maraming mga tao talaga ngayon ay nawala na sa kanilang mga sarili. Wala na raw ito mga disiplina. Walang disiplina sa kanilang mga iniisip, walang disiplina sa kanilang mga mata, walang disiplina sa kanilang mga bunganga, walang disiplina sa kanilang mga tao at sa kanilang mga ginagawa. Kaya sabi ni Divine Master, dito sa San Jose Dinagat at ang sa ating association, tinuruan kayo ng disiplina para darating ang biyaya ng Panginoong Diyos Jesucristo. Paano mo raw matanggap ang biyaya na wala man gani daw tayo mga disiplina? Kaya patuloy daw tayong bahagi ng mga mensahe para madisiplina ang mga miyembro sa association. Sinasabi din ni Divine Master yung mga taong mga nagsalita ng masama, mga pangit ang ugali at mga karumal-dumal ang mga ginagawa. Sabi ni Divine, sila daw ay baliw, sila daw ay mga abnormal, at sila daw ay walang mga takot sa Diyos. Yung mga taong sumusungag, sumusundot-sundot palagi daw sa batas, yun daw ang mga taong baliw at abnormal. So, kung isa ka sa mga ganon, so maybe you are part of it. So, congratulations. You have to discipline yourself. Okay. So, sabi niya na dito sa ating association na kahit sabihin mo pa raw na ikaw nagpakabait, bakit ginatintal ka pa rin? Sabi ni Divine Master, natural lang yan. Dahil dito sa mundo, nakaukit na ang kahirapan at ligaya. So, titingnan ng ating Panginoong Diyos Jesucristo kung saan ka nagdisiplina. May disiplina ka ba sa hirap? May disiplina ka ba sa kaligayahan? Kaya ito ang dahilan na mayroong paghihirap ang buhay natin dito sa mundong ito. And then, sabi ni Divine na kung ayaw ninyo ng kahirapan sa ating association, ayaw ninyo ng kahirapan sa ating mundo, pwede naman daw kayo mamatay. Pwede na, mag-una-una na lang kamo kung gusto na daw ninyo mo pahinga na. Kay wala may daw kuno doon trabahoon. Ayaw, wala ba doon paghihirap doon. Except, kung mabuti ka, wala ka na talaga problema doon. Pero kung mayroon kang atraso sa Panginoon, iyon na yun. Mayroon kang panagutan na dapat mong sasagutin sa paghukom ng ating Panginoong Diyos Jesucristo. Okay, that was the message last night and gi-recap ko lang. So ngayon, ang aking i-deliver sa mensahe, sabi dito, ano ang tao? Ang tao habang ito'y buhay pa, kailangan magsikap ito. Bakit? Sa anong dahilan? Habang tayo'y buhay pa, kailangan magsikap tayo. Sabi ng isang kapatid natin kanina, kung kayo'y magbungkal sa lupa upang mayroon kayong mataniman, ito'y nangahulugan na ang biyaya'y laging nasa iyo. See? Divine Master is pushing, is teaching, and Master Junior
na tayo mga PBMA member ay magbungkal talaga ng lupa, meaning magtanim. So, huwag kayong mag-rely ng mga paninda diya sa tindahan, sa mga market. Huwag kayong mag-rely iyan. Kay kung darating ang kalamidad, wash out yan lahat. Hindi kayo makabili. Walang kwenta ang inyong mga pira. Pero kung mayroon kayong sariling tanim, kamuti, kalibre, mga gulay, mga lamas-lamas, so masave na ang inyong mga gastuhon. Makasave na kayo, lalo na kung may palay kayo. So kailangan talaga na magkaroon ang mga membro sa PBMA ng lupa na matiman, na matananiman. Kasi kailangan talaga magbungkal. Bakit kailangan tayo magsikap habang tayo'y buhay pa? Kailangan magtanim dahil sabi ni Divine, ang pagtatanim ng palay at ang pagbungkal ng lupa, ito'y nangahulugan na ang biyaya'y laging nasa iyo. Correct. Kasi kung magtanim ka, it's amazing. It's a miracle. Namutubo lang yan bigla. Di ba masaya ka pag nitubo? So the same of what happening right now in the Philippines. The president, number 1 niya ginapush, agrikultura. Because that was the message sa atong mga espirituhanon, sa atong divine, sa atong master junior, na kailangan magtanim, magbungkal dahil nasa inyo ang biyaya palagi. Of course, grasya good na. Ang 24 oras na pagserbisyo mo doon sa inyong lupain, ginamit ang inyong lakas para lamang magkaroon kayo ng magandang kinabukasan at makamit mo rin ang tagumpay na iyong pinangarap. Ang kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon ay laging nasa inyo dahil ginawa mo rin ang pagserbisyo ng 24 oras doon sa ating Panginoon. Nilalaan mo ang inyong buong panahon sa Kanya. Mga kapatid ko, sa panahon ngayon, the poor will become poor, and the poorest of the poor will become very poor. Sabi niya kanina, pareho lang tayong lahat. Hindi lang ang pera ang makapagbigay ng kayamanan sa tao. Ngunit ano ang magagawa ng pera? Ang iyong material na katawan ay talagang nangailangan ng pera. It's true. Kaya nga, dito sa ating samahan, tinimbang natin ang dalawa. Mayroon tayong timbangan. We balance this to material and spiritual. So, sabi ni Divine, 24 oras ang pagserbisyo mo sa inyong mga lupain. Yes, we have farmers, we have mga nagplanting, nagbungkal, nag-araro, ng ating mga palay. Alam ninyo, sa isang country, ang pinaka-backbone ng bansa na para muunlad ang bansa, agrikultura. Totoo yan. Kayo ayaw ninyo ng agrikultura. Against mo kang President Marcos sa mga pananim ng palay. Against kayo. At remember, ang isang country mag-unlad through agrikultura. Hindi lang ninyo yan naunawaan. So sabi ni Divine, ang pagserbisyo daw, pagbungkal, pagtanim, it is a representation na binuhos mo ang iyong lakas. Nagkaroon ka, gusto mo ng magandang kinabukasan. Of course, pag marami kang tanim, pwede ka magbinta sa palengke, mga kuyubasa, tanglad, mga sibuyas, mga atsal, kamatis, di ba? Makapira yan. Pwede mo rin yan ipamigay sa imuhang mga kakilala, mga kaibigan. At the same time, mas-save din ang imong health. You eat organic. Hindi ka na nag-eat ng mga processing food na everything is on the television, mga hotdog daw, mga spam, mga sarap-sarap daw yun. Pero hindi ninyo alam mga halo-halo pala yan, mga butike, mga palaka, mga ano ng mga ilaga, ginahalo-halo yun. So, you see,
Ang pagtatanim ay malinis na pamumuhay. Ang pagtatanim at pagbungkal ng lupa, ito ay naka-align ito sa Panginoon, sa kagustuhan ng Panginoon, sa turo ng Panginoon, ang pagtatanim. Dahil ang pagtatanim, iyon ay binuhos ninyo ang lakas at pagserbisyo sa Kanya. Oh, so ito pala pagtatanim, serbisyo pala ito natin sa Panginoon. Wow! Hindi ninyo yan naunawaan? Ito pala ay ato mga serbisyo within 24 hours sa Kanya. So now you know the relationship and the connection sa pagtatanim. Paghalad nato sa Panginoon. Paghingi ng biyaya. Paghingi ng kapangyarihan niya na biyayahan ang inyong mga palay at tanim. Wow! This is wonderful. Ang kapangyarihan at pagmamahal ng Panginoon ay laging nasa iyo. See? Sabihin mo, Lord, why is so hard? My life is so hard. My financial is so hard. Sabi ni Divine Master, you have everything. God is with you already. So use your hand, use your brain, use your body, use your feet, use your hand. Do something. Magbungkal. Magtanim. Kasi yan pala ay isang serbisyo sa Panginoong Diyos Hesukristo. Oh, napansin ninyo for so many years sa ating bansang Pilipinas, the poor become the poorest and the poor will become very poor. It happened. Why? Maraming mga kawatan. Maraming mga korupsyon na mga namuno sa ating bansang Pilipinas. Kaya lalo kayong naghirap. Lalo kayong nagtiis. Dapat naman sana nabibigyan na kayo ng mga benepisyo. Benepisyo ng mga free medical, free food, free tuition fee, free everything, electricity, free water, free access of everything. Yun na sana ang ibigay sa inyo mga Filipino. Kasi ang tanda-tanda na ng Pilipinas. So ang mga Pilipino ay deserving na makatanggap ng biyaya ng Panginoon. Pero lahat kayo ngayon ay mga kontrabida at mga matigas na mga ulo at walang disiplina. Kaya what's the reason why our Philippines nagiging naghirap-hirap noong pa hanggang ngayon? Mas mabuti na lang siguro ngayon kay kunti-kunti nakaginhawa na, mayroon ng mga access. Oh, our president is moving forward to reshape the Philippines and to give more free access to every Filipino in the Philippines. Pero marami yung mga kontrabida. Kaya gusto nila na gawing poor to the poorest ang Pilipinas. Ayaw nilang magaya ng Amerika. Ayaw nilang magaya ng ibang bansa. Gusto lang nilang makita na nagkamangra sa squatter ang Pilipinas. So, kayo mga tao, nandito kayo sa PBMA. Pareha lang tayong lahat. Yes, hindi lang ang pera ang makapagbigay ng kayamanan. Some of you are thinking that the money is the one will give you wealth and righteousness. No. What about if there is a calamity? What about if there is a flooding, earthquake, and you have limpak-limpak money right now? And the food is deteriorating. There is no more bank or ATM. There is no more electricity. So how can you use your money if you're relying on your money? That's why Divine Master is pushing the PBMA members magbungkal, magtanim, mag-agrikultura dahil ito'y inyong serbisyo at paghandog sa Panginoon na kayo'y nagsikap. Okay? It's true. Here in the PBMA, we balance material and spiritual. The material side, kailangan natin timbangin. Nangailangan tayo ng kunting pira. At kailangan din naman tayo ng kaligtasan. Kaya sa PBMA, dalawa ang ating pinag-studyhan. Material, spiritual. And the material,
Oo, magsikap tayo livelihood, mamilinis ng mga pamumuhay. Of course, kailangan natin ng pira, no? Kailangan natin ng damit, magbili tayo damit, mubayad ng electric, mubayad ng tubig, mubayad ng wifi, mubili ng mga pangailangan sa inyong mga balay o mga allowance ng inyong anak. Of course, we need that in material side. Hindi rin natin pwede nga nakawin natin ang plywood or bigas sa tindahan kasi that's against in the doctrine of PBMA. Kaya we need also kunting pira. Oh, that is in material side ng PBMA. In the spiritual side, yun na, ang hinahangad mo ay kaligtasan. Kaya, yun, makinig ng mga mensahe. Igalang ang Diyos. Iano ang Diyos. Mahalin ng Diyos. Sunod sa batas ng gobyerno, batas ng PBMA, mahalin ang sarili, be discipline, magreforma, mag-alaga sa inyong mga sarili, i-disiplina ang inyong mga 7 sacrament, i-disiplina ang inyong mga araw-araw na ginagawa. Iyon ang sa spiritual side ng ating association dahil hinahangad ninyo ang kaligtasan. Okay, kaya ibig sabihin, kailangan pantay-pantay. Ngunit wala ng halaga ang pera kung wala ng buhay ang tao. It's true. In PBMA, we study material and spiritual. Kaya nga, magdisiplina. Kasi some people, they forget the spiritual side. They only focus on material side. So, wala na balance, tikwang. Kung timbangan pa yan, so tikwang. So, kailangan i-balance talaga yan. Ipantay talaga yan, sabi ni Divine, no? Pantay. Habang kayo'y naggalaw, naghinga dito sa mundo, i-balance material and spiritual. Dahil kung titingnan din niyo daw, ang pera ay wala ng halaga kung kayo'y patay na. It's true. Sino pa ang mag-shopping? Sino pa ang mag-spend ng iyong mga kwarta? Iba na naman ang makinabang. Iba na naman ang mag-away-away. Kay mag-away na naman kung sino yung naiwanan ng will of testament. Mag-away na naman kung sino yung maiwanan ng bahay, ng lupa, ng kwarta sa bangko. Diba? Kaya sabi ni Divine, ang pira ay walang halaga. Kung patay na kayo. Kung hindi natin bubuhayin ang ating kaluluwa, wala nang kwenta ang tao. It's true. So, itong words na ito, kung hindi natin bubuhayin ang ating kaluluwa, walang kwenta ang tao. Means, kung hindi natin pakainin ng mga kabutihan ang ating kaluluwa, ang ating mga pagkatao, of course, wala talaga kwenta ang lahat. Wala kwenta ang tao dito sa mundo. Kaya ang utos ng Panginoon sa kaniyang mga tao noon, lumakad kayo at gamutin ang may mga sakit sa katawan at kaluluwa. So, ang Panginoon noon, sinabihan niya ang kaniyang mga tao, mga disipulo na lakad kayo doon. Then, gamutin mo ang sakit ng katawan at kaluluwa. So, sa PBMA, dalawa ang ating gigamot. Ang inyong sakit sa inyong mga katawan, yung mga cancerous, mga eye problems, mga kidney, appendicitis, mga arthritis, rheuma, mga diabetic, mga high blood, cholesterol, ano ba yung mga cyst ninyo, mga breast cancer. Yun ay ginagamot sa PBME. Kasi yun man ang utos ng PBME na gamutin ninyo ang mga taong may sakit sa katawan. Kaya mayroon tayong mga missionarya ng gagamot na naglalakbay, ng gamot-gamot sa mga masakiton. And then the second one, sabi ni Divine, ng Panginoon, lumakad kayo. Gamutin din ninyo ang mga taong may sakit sa kaluluwa. Sakit sa kaluluwa, yung mga masamang ugali ng tao. Yung mga taong nandoon na sa kadiliman, nalimutan na nila ang Panginoon, nalimutan na nila ang kanilang sarili, nalimutan na nila ang pagmamahal sa kanyang sarili, nandun na lang sila sa mga madilim na mga ginagawa.
they are focusing sa mga kaugalian ng mga pagnakaw, pang-scam, mga pangpanakit ng tao, mga kademonyuhan, mga kaugaliang satanas, mga hakog, mga greedy, mga slut, mga sinners, mga nandyan sa bisyo, nandyan sa mga maling kaisipan na nagaluhod-luhod na ng ibang mga Diyos. Iyon ang mga taong nandoon sa kadiliman na ang gusto ng Panginoon na gamutin daw natin ang kanilang mga kaluluwa. Naunawaan? So, PBMA missionary, you have to know na sa ating association, ito ang pinaka-mean ng utos ng Panginoon na bakit mayroong mga misyonaryo sa ating association dahil dalawa ang inyong galawin. Okay pa. Katawan na may sakit at kaluluwa na may mga kaugaliang hindi mabuti. Yun ang gamutin. Okay? Kaya ang mensahe ng PBMA Incorporated, ito ay gamot sa mga kaluluwang naliligaw. Gamot ito everybody. Whoever you are, PBMA members or non-members, pag once makinig kayo ng mga mensahe ng aming association, ito ay gamot sa inyong mga kaluluwa. And then kung gusto ninyong magpagamot sa mga misyonaryo dahil mayroong kayong mga sakit na mga breast cancer o ano pa yung mga sakit ninyo na naramdaman, pwede rin kayong magpagamot sa aming mga misyonarya na talagang focus sila sa panggagamot. Okay? Iyon ang mission ng PBMA. Ano ang ibig sabihin nito? Totoo ba na tayong mga membro ng PBMA ang siyang liwanag na nagbibigay ng ilaw doon sa mga taong naroon sa madilim na daan? PBMA members, you are carrying the light. Kayo ang ilaw po sa mga daang madilim, sa mga taong nandun na sa kadiliman, kayo ang ilaw. Kaya ito ang sinabi ni Divine Master, represent as a good role model ng PBMA. Represent that you understand the doctrine of this association dahil ilaw kayo dito sa mundo. Sa baka sabihin ninyo, misyonarya raman ko, pinakamababang posisyon or status dito sa buong mundo? Yan ang inyong mga pag-isisip? No. Sabi ni Divine, you are the most special person in this universe na hawak mo ang ilaw at ikay isang misyonarya. Naunawaan? So sabi niya, kung ikaw ay may sakit sa katawan, kailangang gamutin upang gumaling. At kung ang tao ay may sakit ang kaluluwa, paalalahanan siya tungkol sa kanyang pagkatao upang malaman niya kung ano talaga itong mundo. We are the light, my friends. We, the members of the association, denominated PBMA Incorporated, are the lights of the people who live in the dark, especially those people who are living in the rural areas. Tayo ang ilaw at liwanag. Kaya kailangan gagawin natin ang pagpakabuti dahil tayo ang liwanag doon sa mga taong nasa kadiliman, ang kanilang kinabukasan at pag-asa. At dahil tayo ang ilaw at liwanag doon sa mga taong nakatira sa madilim na lugar na kung minsay hindi na makita at marinig ang tinig ng batas ng ating gobyerno at batas ng Panginoon. PBMA members, sabi ni Divine, kung mayroong sakit, of course, gamutin daw ninyo. Kaya man ang utos sa PBMA. At kung mayroon namang sakit ang kaluluwa ng isang tao, paalalahanin daw siya ng mga mensahe.
Turuan daw siya na ano itong mundo. Bakit ganito ang mundo? Bakit mayroong PBME at ano itong mga pagtuturo sa PBME? Kailangan inyo na i-enlighten. Oh, just like here in our lecture. This is panggamot sa inyong mga kaluluwa. Ginagamot ng mga mensahe ng atong ministro ang inyong mga maruming kaisipan, ang inyong mga madilim na pagtingin sa mundo. Maliwanag ang mundo pero madilim pa rin yung inyong mga kaugalian. Kaya lagi kayong mga saputon, lagi kayong nagngingit-ngit, lagi kayong nagreklamo, lagi kayong nagagalit, na inis, na high blood kasi yung mga paningin ninyo madilim, yung mga kaluluwa ninyo masakitin. Oo, yung mga pangtingin ninyo sa mundo, puro mga negative ang pinapasok ninyo sa inyong mga kaisipan. Kaya yun na lang, puro kayo mga negatibo, puro mga kontrabida, mga palaaway, puro kayo mga pangit ang ugali. Kaya dito sa PBME, gigamot ang inyong mga kaluluwa. Oo? Kasi we are the lights. Ilaw kayo, mga my dear PBMA. Oh? Yung mga taong nandoon na sa mga syudad na napuno na sa mga bisyo. Mga taong puro na material ang mga kaisipan. Wala nang Panginoon sa kanilang pag-iisip. Wala na hindi na nila ginaanor ang Panginoon. Kaya nandito ang PBMA. Muturo sa inyo ng katotohanan. Magbigay sa inyo ng liwanag. Sa inyong mga madilim na mga kaisipan at mga ginagawa. Oo? Kaya sabi niya, tayo ang ilaw at liwanag doon sa mga taong madilim na lugar. Madilim na lugar means you are in the world of drugs. O madilim na. You are in the world of vices. Madilim na. Mga bisyoso, palainom, o mga taong nandun na lang sa mga kurakot, mga kawatan, madilim na mundo. O mga taong nandiyan na lang nakiusyo sa buhay ng tao, nakimaritis, nakiusyo, nanira, sila ay nandun sa kadiliman na mundo. Kaya sabi ni Divine, minsan, hindi nila nakita at narinig ang tinig ng batas ng ating gobyerno. It's true. We can see that now. We can witness now in our Philippines, especially in the social media. A lot of people, they are bungul-bungul, bingi sila. No matter how the government is telling that this is what we gonna do, this is our vision, this is our plan, this is we gonna do our best to reshape the Philippines, but these people never heard at all. They are all negative. They are more basher and hater and hatred. And these people, they are in a dark side. They are blind of everything. Saya sabi ni Divine, hindi nila narinig ang tinig ng batas ng gobyerno. Oo. So right now in the Philippines, we know, we observe so many people who are so negativity. They don't like to see the government helping the people. They don't like the government doing this, doing that. They don't like to see that the president is communicating with big people, big leaders. They don't like that. It hurt their feelings because they are jealous. Nandun sila sa mga kadilimang ugali. They don't want to see the Philippines go progress and productive. They don't like that. They want to see us pulling apart and falling down and turn into squatters. They don't want to say that the Philippines and the Filipino is a rich country and na Pilipino ay mga kahanga-hanga. Mga Pilipino ay dapat respetuhan at igalang. Gusto lang nilang makitang mabagsak ang mga Pilipino. Because these people, they are in kadiliman. Their attitude is ugly. Their mind, basura. Their heart is basura, full of hatred and jealousy and envy. And these people, they are in the dark. That's why in PBME, we need to enlighten these people that, hey, wake up.
You are in the darkness. Your attitude is ugly. Your kaluluwa is dead. You see that? And you know already, we see what happened in our Philippines, in the world, in our association. There's so many negativity members. There's so many negativity and hatred members in our association. They don't want to see the PBM is growing up. They don't want to support the PBME. They want to see the PBME pulling apart. Because these people are in the darkness. They hate to see someone success or succeed. You see? So now, sabi ni Divine, tingnan mo. Dahil ang mga tao ay nandito sa mga kadiliman ngayon, hindi nila narinig ang boses ng gobyerno. Oo, no matter how the President right now is sharing about his plan, his idea to help the Filipino, but people are just negativity. Mga crab mentality. They never heard the voice of the government. Yeah. So, we have a great president right now. But I'm hoping and wishing that hopefully yung mga taong nandun sa mga maliit-liit na mga ahensya, mga maliit na mga munisipyo, mga barangays, hopefully na i-apply din ninyo yung mga sincerity, loyalty, honesty, na hopefully mayroon din kayong takot sa batas ng Diyos, mayroon kayong pagmamahal sa Diyos. Kasi it's useless if you say, I am a religious people, I am like this, I am this. But yeah, you show, you go to church, yeah, you show, you pray, yeah, you show, you are very active to the association, but how about your action? Oo, pinakita mo Diyos nun ka, but you are so wicked. You are so horrible. You are so bad. You are negative. You are garbage. Everything you do is negativity. So it's useless. Oh, it's useless. Hindi ninyo narinig ang batas ng Panginoon. Inyong gibulsa, inyong giapakan, inyong gichapwera. Kahit sabihin pa rin you go to church every Sunday, but still you still in the darkness because you against the voice of government and you against the law of God. Simple. Klaro ana, no? Okay. So PBM members, you are the light. Hawak ninyo ang torch, ang ilaw dito sa mundo. Hindi kayo mga basta-basta. Hindi kayo mga pipitsugin. Hindi kayo mga sabihing mga ganito. Don't think that you are weird, you are abnormal, you are crazy. No. You are in a right way. You are in a right path. Kayo ang liwanag. So, kailangan inyong turuan itong mga taong, mga edukado na mga walay grado. Mga taong wala nag-honor sa batas ng Diyos at sa batas ng ating gobyerno. Oh, naunawaan ninyo? Okay. Ngayon, dahil tayong mga PBME ang siyang naging ilaw sa mga taong nariyan sa madilim na lugar, ano ba ang dapat nating gawin upang sila'y malinawagan? So now, we witness that there's a lot of people in the darkness. Social media, mga taong nawalan na ng importansya sa kanilang sarili, nawalan na ng value, mag-video, magpakita na ng kanilang mga kiki, mga katawan nila para lang makapira. Iyon ay ginabinta nila ang kanilang mga kaluluwa kay Satanas. Yung mga vloggers na mga piki na ang mga katotohanan ngayon sa Pilipinas gawing mali, yung mga tao na yun ay mga nandoon sa kadiliman. Because all they want is money. Money is their God. They don't care the real God. All they care is money. Kaya kung ang mga katotohanan sa social media gibaliktad at ginagawang mga kamalian at mga kasinungalingan. So, in our association, there are so many PBME members na mga sinungaling, na mga patuo-tuo, na gusto mo bagsak ng PBME, mga kapikat. Sinabi ko yung kapikat, yung mga gaya-gaya,
sunod-sunod lang sila kung ano ang mga estilo ng PBMA para sabihin PBMA. But these people are in the darkness. O, so anong gagawin natin dito sa mundo? Dahil nakita naman natin yan, na-witness na natin, kailangan kayo'y magpakabait talaga. Tayong mga misyonaryo at misyonarya, magpakabait at pakinggan mabuti ang mga itinuturo sa PBMA. Pakinggan ninyo ang lahat na itinuturo sa iba't ibang uri ng samahan dito sa mundo kung ito'y nagturo ng kabutihan. Ang aking pagmisyon noon, pinasukan ko ang lahat na uri ng pananampalataya. Pinasukan ko ang lahat ng uri ng samahan ng mga tao upang mapagmasdan kung ano ang uri ng kanilang samahan. Ang mabuting itinuturo ang siyang kinuha at pinitas ko, ngunit ang masamang itinuturo nila'y iniwan ko. Okay, sabi ni Divine, mga misyonaryo, misyonarya, kailangan talaga magpakabait kayo. Dahil ito ang inyong representation to the universe, that you follow the footsteps of our Lord Almighty. And you are obedient, and you are loving, you are kind, you are obedient sa ating Panginoon. So dahil ikaw man ay nagiging misyonaryo, misyonarya, makinig kayo ng aming mga mensahe. Ito aming mga tinuturo ay para sa inyo. Huwag ninyong ibaliwala. Marami sa inyo ngayon ay nagtigas-tigasan. Marami sa inyo ngayon ay mga high pride at mga hambog-hambog na. Hindi makinig ng among mensahe dahil ang sinabi ninyo, alam mo na, ang sinabi mo, punong-puno na ang utak mo ng mga mensahe at sabi mo na ikaw ay malapit sa mga ikliyo. Ikaw ay malapit sa kang divine, kang master sa mga espirituhanon. Lagi mong sinasabi na mayroon ka ng mga miracles and experiences in the PBMA. Pero kulang pa na. Marami sa inyo ngayon hindi makinig ng mensahe dahil mga matagas ang mga garbo. Okay, so itong mensahe namin, dahil gusto namin na maisilsil sa inyong mga utakan, mga misyonaryo, misyonarya, na pakinggan ninyo ang aming mga mensahe. Inyong unawain ang aming mga itinuturo sa inyo dahil ito'y kabutihan para sa inyong kinabukasan. Remember before, I went mission. I entered different kinds of religious sector, churches, small group, all of that. Sabi ni Divine, pinasukan ko yun ng mga lugar. Sabi niya, ang kanilang mga preaching, mayroon daw mabuti, mayroon ding masama. So kaya, sabi niya, pinitas ko ang mabuti. Pero ang masama, iniwanan ko yun. So yun ang inyong anuhin ngayon. Therefore, in the world of high technology right now, there are so many people preaching the gospel of God, telling about this, telling about that. If you think that they are telling the truth at they are preaching in a righteous, pitasin ninyo ang kabutihan. Pero kung nagtuturo sila ng hindi mabuti, iwanan iyon. Huwag ninyong pitasin, huwag ninyong ipasok sa inyong mga utak, huwag ipasok sa inyong mga dibdib. Isintabi yan. Itapon niyang mga hindi mabuting pagtuturo. So, sabi ni Divine, tingnan ninyo siya. Masok ng iba't ibang masimbahan, mga churches or mga group. Pero gipitas lang niya ang kabutihan. Naunawaan? We can listen daw. Other people. We can, kung mayroon daw diha, magwali-wali, mag-preaching about mga versikulo, mga Biblia. You can listen. Pero sabi ni Divine, pitasin ninyo ang kabutihan. Pero ang hindi mabuti, itapon. Naunawaan? Okay. Bakit hindi masama kung magmasid tayo sa ibang samahan? Basta huwag lang tayo makialam. Ano ang inyong gagawin? Yes. Kung halimbawa, may mga ibang mga samahan dyan,
that they are very active, nagparid-parid sila, nag-conference sila, just like PBMA, o maraming silang mga aktibidades. Pwede lang naman, we can just witness. Pwede lang naman magmasid tayo, especially now in the social media. We are now in the high technology. Everything is video, live, video. So we can witness, we can watch what other group doing. Kung ano yung mga aktibidades nila. So, pwede lang naman daw, magmasid tayo, pero never tayong makialam sa kanila. Ito ang sabi ni Divine. It is not your fault because you entered to that association before. Maybe because you are not a PBMA member. Hindi tayo matatawag na masama kung magmasid lang. Hindi tayo matawag na masama kung magmasid lang kayo. Ngunit huwag kayong gumawa ng masama. Kung kayo'y nagmasid, huwag manglait at huwag mangutya sa mga samahang iyang napuntahan. Kukunin ang mabuti at pabayaan yung hindi mabuting pagturo. Kung sa inyong paniniwala na mali ang kanilang tinuturo, at ganon din dito sa ating samahan, kung sa inyong paniniwala ay mabuti ang kanilang itinuturo, susundin ninyo. Ngunit kung akala ninyo ng aking itinuturo ay hindi mabuti o kaya masama na, you can also go away from this place or from our association. Hindi ko kayo pipigilan kung saan ang gusto ninyo. Basta, mabigyan lang sana kayo ng magandang kinabukasan. Sabi ni Divine, hindi man masama everybody na manood kayo ng mga other group o manood kayo ng, sabihin na lang natin, mga video, manood kayo ng other mga people preaching the word of God, okay lang naman daw. Sabi ni Divine, pero huwag kayong manglait. Huwag kayong mangutya sa ibang samahan. Naunawaan ninyo? Kahit mayroon kang example, no, kagaya yung mayroon akong nakitang video. He's preaching the gospel of God. And then, pag-discuss niya, sabi ko, parang hindi niya natumbok. Parang iba ang iyahang pag-interpret. So, ang ginagawa ko, hindi na lang ako nag-comment. Hindi ko sinasabi, uy, hindi tama yung ginagawa. Uy, mali ang imong pag-interpret. No. Hindi ako nagsabi yun. Tinitingnan ko lang, and after that, kinuha ko yung kabutihang sinabi niya at yung parang sablay yung pag-interpret niya ng isang sitwasyon. I just keep moving forward. Hindi, gina-scroll ko and never say anything. Hindi ko gilait, hindi ko siya gikutya. Because who am I? I'm not perfect. I'm not holy either. So, at least, nagsikap ang mga tao. Na mapahayag ang mga word, the gospel of God. At least na nila na they're trying their best. But some people, they cannot point out what the meaning. Kasi sabi ni Divine, maraming mga taong nag-preaching ng gospel of God pero hindi nila natumbok kung ano ang salawikain na iyon. Hindi rin nila naunawaan kung ano ba talaga ang ano. I see a lot of video in here. There's a lot of videos who are telling about what's going on in the Philippines, mga kayamanan, anong mga nangyari nung unang panahon, about the Filipinos. Nakita ko yun, but again, many videos I observed. He never mentioned about discipline. And that's the problem. Yeah, Filipino is the people of God, but the blessing will not come to the Philippines if the people walay disiplina. Kaya sa PBMA, ginatumbok ni Divine, na kailangan talaga mayroong disiplina ang mga Pilipino, mayroong disiplina ang mga membro sa PBMA. Kasi pag Diyos na ang maghari, pag Diyos na ang mangibabaw sa ating bansang Pilipinas, number 1, discipline ang hahanapin ng Panginoon. Okay? Alright. So, okay lang kung makinig kayo ng mga taong nag-preach. Okay lang. Pulutin ninyo ang mga kabutihan. So, dito sa association, PBMA, kung sa tingin ninyo masama ang aming itinuturo, well, we cannot hold you. You are free to go.
Wherever you wanna go. You can go other religion, or you can join other group. You can. There is no holding your neck. No. No, you can go. You can fly. Ganito ang PBMA. Hindi mamilit ang PBMA, everybody. Take note. Oh, baka sabihin ninyo, magmakaawa kami sa inyo. Baka sabihin ninyo, magluhod-luhod kami sa inyo na manatili kayo sa PBMA. No. You have freedom. You can go. You can fly. You can join other religion. You can do whatever you wanna do. It's your will. Dito sa PBMA, wala sa pilitan. Kung tingin mo ng PBMA ay nagtuturo ng kabutihan, manatili kayo. Pero kung ang PBMA ay nagtuturo ng masama, nasa inyo na yan. Hindi ko kayo pipigilan kung saan ang gusto ninyo. Basta, mabigyan lang sana kayo ng magandang kinabukasan. That's right. Wala bitaw ta ninyo pilita. Sa inyo na. Kung musunod mo sa doktrina, sa imuhan na. Ikaw na managot. Kung ayaw mo rin sa teaching ng PBMA, it's yours decision. It's your choice. Kung ayaw mo rin mag-active sa conference, sa meeting, it's your choice. Kung ayaw mo mag-rosaryo, it's your choice. Kung ayaw mo kang Master Junior, it's your choice. No, sa pilitan. Ganun ang PBMA, everybody. Kasi sabi ni Divine, ang maniwala sa PBMA, nagmahal, at sumunod sa pagtuturo ng PBMA, yun daw ang kanyang mga tunay na tauhan. Sabi ni Divine, ang sunod sa kabutihan ay akin. Ang ayaw sumunod sa kabutihan ay hindi akin. Klaro? Klaro, Jud. Okay. Bakit hindi tayo dapat magtiwala doon sa ating mga kapatid para sa ating kaligtasan? Mailigtas ba ang tao kung walang sariling panindigan? Hindi kayo mailigtas sa pamagitan ng inyong mga kapatid at magulang. Hindi ka maligtas kung wala kang sariling panindigan. Ang inyong kaligtasan ay nasa inyong sarili lamang. Salvation of man comes to his own confession or reconciliation. Ito ang ikaliligtas sa inyo. Pagkatapos nitong lahat at makita mo ulit ang ibang liwanag. Sabi ni Divine, magkakapatid kayo, pamilya sa ilalim ng bahay. Sabi ni Divine, hindi mo maligtas ang tatay mo. Hindi mo maligtas ang iyong ina, iyong mga kapatid. Sinabi niya, kanya-kanya ang record, kanya-kanya ang kaligtasan. Naunawaan? And then sabi niya, ayaw mo kumpiyansa. Kay some of you inside the house, imong sariling ama, hilaon ka. Bakit mag-active-active ka pa sa PBMA? Dito ka na lang sa amin. Kaya nandito si Divine Master, si Master. Tapos isa niyong kapatid nagpunta po ng ibang grupo. Nandoon rin sa dinagdagan ang rosaryo ng pang-relihiyon. Nandoon ang isa mong kapatid. Sabihin na po ka ng kapatid ni mo, wala na si Master Junior. Yung imuhang sing-singa pula, demonyo na, diri ka sa amua, kay mauni ang amo ang tinuod, mauning tinuod na PBMA. Mauni ang mga tauhan ni Divine Master. So, kanya-kanya ang hila sa ilalim ng bahay. But remember, kailangan mayroon kang panindigan. Dahil ang panindigan mo, iyon ang iyong kaligtasan. Your father cannot save you. Your sister cannot save you. It's you. Ang iyong panindigan talaga. So kung ikaw lang ay walang panindigan, mutual ra ka, parang sakay-sakay ra ka sa panahon, sunod-sunod ra ka sa imong igsoon, sa imong tatay, sa imong mga kadugo, kung ano ang kanilang mga grupo-grupo, sunod-sunod ka lang, kay sabihin mo lang na, parihara man na, PBMA. Maura mang buna si Divine Master, si Master ang mga espirituhanon. Sila naman po na good na.
kay ilang dagway, ilang picture na sa inyong mga stage. Ang mga bagong grupo, nandoon, ginadisplay po si Divine Master, si Master. Ano ang mga pangalan nila? So kayo din, nandyan ka sa gitna, para kang tarumpo. Para kang pasayaw-sayaw ka lang dyan sa gitna na wala kang panindigan. Hindi mo ginatanggol ang inyong natutunan sa PBM. Hindi mo ginatanggol ang mga pagtuturo sa PBM. Hindi mo tinatanggol ang inyong naramdaman, kundi yung ugali gani ninyo na mo sabon, kung asang akong tatay, adtupog ko. Kung asang akong igsuon, andun din ako. Sus, wala kayong panindigan. Ang hinahanap ng ating Divine Master and Master Junior Aristide, kailangan protektahan mo ang inyong sarili. Kailangan panindigan mo ang inyong natutunan sa PBMA, ang inyong integrity, dignity, ang inyong sarili. Kailangan manindigan ka nga hindi ka mahila-hila ng imong mga igsoon o ginikanan o mga kalumunan na kailangan imong yun na panindigan. Yun ang hinahanap ng mga spiritual division sa mga membro ng PBMA. Kasi marami sa inyo na mutual, maraming master, maraming mga divine, maraming mga grupo-grupo. Kung nasaan ang parid, nandoon kayo ni Joy ng ibang grupo. Where is your panindigan? Ito ang hinahanap ng mga spiritual division. Kailangan focus ka kung saan ka na grupo or association na napaibig. Kung sino ang imong proteksyonan. Itanggol mo ang dignidad, ang integrity ng ating association. And then, protektahan mo rin ang iyong dangal, sarili mo. Protektahan mo ang pagkatao mo na hindi ka mahila, matuhog sa ilong ng maraming manghihilaay. Kaya remember, your family cannot save you. Only you can save yourself. Naunawaan ninyo? Okay lang, sa ilalim ng bahay, kung nagkahati-hati ang inyong mga panindigan, paniniwala, kung saan ang grupo, ang importante hindi kayo mag-away. The only solution of that, if inside your home, kung halimbawa ikaw, PBMA, administration ka sa kay Sir Hero, nandoon ka sa red ring holder, ang ate mo na doon sa blue, ang isa doon ka kabaladon, ang isa sa Rubenian. Okay. Iba-iba gid ang mga direction sa ilalim ng bahay, but you are a family inside. So the best solution is that respect to one another. No more hila-hila, no more discussion, no more magsabi ko dito ka ati, manang dito ka ito ang katotohanan, ito talaga ang masave, ito talaga ang makasakay ng arka. Stop doing that one. The best solution is to respect of what she believe, of what she love. Yan ang solusyon ng magkaroon ng peace of mind inside your home. So, at least, in your home, mayroong matibay na tuhod. At least, inside your home, mayroong isang nanindigan. Kasi kung puro kayo walang panindigan, para kayong mga lusay ng dagat na kung saan ang hampas ng alon ay nandoon kayo, paalon-alon lamang. Walang patutunguhan, hindi alam kung ano ang inyong mga samahan. So, kung ikay nanindigan sa inyong tahanan, be proud. Kasi yun ang hinahanap ng mga spiritual division. Naunawaan mo? Here in my home, I am a PBMA members. And my husband is a Baptist. He is a Bible reader. Bible reader yan. When he read a Bible, I don't know what he's talking. O yung mga verse. I don't know. So, makinig lang ako. No say so. Wala akong criticism. Wala akong against. Pag nag-explain siya, makinig lang ako. But in my heart, napog ko'y mga napog ko'y natutunan sa PBMA. Sabihin po na ako nga, yun man ang turo ni Divine. Pero mas ganag yun sa PBMA, kagitumbok man ni Divine, wala nang mga pasikot-sikot. Muana gid akong mind, pero sa mind lang yan. Just observe. And then,
Dito sa bahay, picture ni Divine, logo, table. Mga ano ko dito sa PBMA. But he respect my space. He never say anything. Oh, mayroong picture ni Jesus Christ dyan sa cross. Because sa simbahan nila, makikita mo yun. And I respect that too. Ako nga mismo yan ang naglagay eh. Kasi nakikita ko ang akong husband na mayroon siyang mga ganon na mga imahin ni Jesus Christ. So, I respect that. There is one missionary who came here in my house. And she told me, Sister Mitch, you cannot put Jesus Christ picture in your wall because that's already the past. And Master and Divine is the present. Sabi niya, yeah, I know. But again, my husband is Baptist. I have to respect para wala kaming gulo. Sino ba si Jesus Christ at sino ba ang ating mga divino maestro? In my heart, I know who they are. So, sa isip ko, sabi ko, anong klaseng missionary ito? Hindi man niya gina-acknowledge ang larawan ni Jesus Christ na nandyan sa krus. Sa isip ko lang yun. Pero sinabi ko na lang na my husband is Baptist. And I respect. So, hindi ko pwede yan, hindi to sa aming bahay. Kailangan nandyan yan talaga. Kasama yan. So, what's the problem? That's God. That's my God. Jesus Christ, my God. Divine Master, they are our ministro. So, what's the problem? So, I don't know what's going on with the mind of the missionary. Kailangan pa ba iyan? Kailangan pa ba iyan? Isabi? Kailangan pa ba yan ikurekta? Well, sa bagay, kanya-kanya man ang kaligtasan, no? O, di ba? So, kahit ano pang sasabihin ng iba, manindigan tayo. Panindigan yung mga nararamdaman sa ating mga puso, mga tinitibok ng ating mga isipan, ng mga naramdaman natin. Yun talaga ang panindigan mo kung nakilala ninyo ang PBMA. Nakapasok kayo sa PBMA. Nabigyan kayo ng rosaryo. Nanumpa ka mo. Nabigyan kayo ng mga gamit sa panggamot. Naturuan kayo ng mga pagtuturo para sa mga panggamot sa inyong mga kaluluwa at kaligtasan. Kung ang PBM inyong namulatan, dyan lang kayo. Huwag na kayong maghanap pa ng ibang mga pagtuturo at mga doktrina at mga mga dagdag. Makalabad na sa ulo. Marami na yung mga pasikot-sikot. Kay nandiyan naman sa PBM, halos lahat na budhod naman na ito ministro. Hala, dyan lang kayo, manindigan hanggang sa inyong kamatayan. Okay? Ayun na, magligoy-ligoy pa kay masamok na. Kung ano ang if you think that the PBME teaching is helping you, stay where you are. Stay put. Manindigan. Dili na kay andun pa kayo magkulikting, gathering, more teaching, more doctrine. Unsa pa na mga doctrine? Ang Ginoo gani nga 10 utos ramang gani na, hindi nga natin masunod. Tapos kayo, panay pa kayo nagakulik-kulik, gadir-gadir ng more teaching, na hindi nga natin nasunod ang 10 utos. Unya, gusto ba ninyo na more teaching nga mga doktrina? Ay sus, Ginoo ko. So, people of PBM members, salvation of a man comes to his own confession or reconciliation. Yes, ang atong pagpangayo ng pasaylo, ang atong pag-confess ng atong mga kasalanan sa Diyos, ang atong pakipag-reconcile sa Panginoon, yun ang atong mga salvation. Why? Sabi ni Divine Confession or reconciliation. Because all this darkness in the world, all these ugly attitudes at mga kaluluwang nasa kadiliman, yun ang nagpa-division sa ating relasyon sa Panginoon. Yan ang nagpa-division sa atong Divine Master and SD na tayo'y malayo tayo. Oo, hindi tayo malapit sa puso ng Panginoon dahil tayo mismo ang lumalayo. Hindi tayo nagalang sa Kanya o nagiging obedient. Kaya sabi ni Divine, ang inyong pag-confess, ang inyong pag-reconciliation sa Panginoon, establish your relationship to God.
reconcile. Kailangan, you have to humble yourself. Bow your head. Pray. Ask forgiveness. Kung ano yung mga kasalanan ninyo noon. Hanggang ngayon. Yun ang importante na magkaroon ka ng salvation. Yung mga kapatid, kakilala, kaibigan, hindi yan makasave sa inyo. Even, yung mga pari na inyong ginasabihan na inyong mga kasalanan, hindi yan makasave sa inyong mga kaluluwa. Yung magkumpisal-kumpisal ka muna, maunihan nga akong syala, patawarin mo ako, Father. Sino bang nakaano dyan? Sino bang sinabihan mo? That's only a material person. You have to pray direct to God. You have to kneel. Kneeling. Mubaw ka. Mag-kneel ka sa imuhang tuhod. Ampo ka. Nasabihin mo, hindi na ako muulit. Baguhin ko na ako pagkatawo. Hindi na ako mangutya. Hindi na ako manglait ng ibang tao. Sabihin mo yun. Yun ang importante. Your relationship to God. Yun ang importante. Huwag mo nang sabihin na, alam mo, Father, nakasala jud ko. Pasayloa ako. Imubon. Pasayloa na ka ng Ginoo. How did he know that God already forgive you? No, that sabi ni Divine yung mga pagtuturo na yun ay hindi tama. So, ang mga pagtuturo na kabutihan is to direct talk to God. Pray. Ask for your salvation. Na mubalik ang inyong relasyon once again. Na magiging connected ka muli sa Panginoon. Nakaunawa? Okay. Sabi ni Divine, pagkatapos nitong lahat, makita mo ulit ang ibang liwanag. See? When you ask forgiveness. Okay. Kayo, manghingi kayo ng sorry sa Diyos. Tapos ngayon, sorry. Tapos next week, inyo na pong gawin. Nangaluko na po ka mo. Nangabuang na po. Tapos nangaiba na po na inyong mga ginhawaan. Yung mga ugali, nangaiba na po. So, sabi ni Dr. Division, if you ask forgiveness, swear it to God. Kailangan mo swear ka na hindi mo na ulitin pang muli ang iyong ginagawa. Kung halimbawa, isa kang kawatan, corruption ka sa inyong barangay, sa inyong munisipyo, na isa kang membro sa PBMA, ayaw mong mapalayo ka sa Panginoon, so you have to ask, sorry, forgive, Lord, forgiveness. I-reconcile mo sarili mo sa Ginoo. Mag-reconciliation ka doon sa Kanya. Because He's just waiting for you. So, kung nandyan ka sa mga pamahalaan nagtrabaho, remember, hindi na makasave sa imo yung pamahalaan, yung imong posisyon as mayor, as gobernador, as barangay captain, hindi na makasave sa inyo. Okay? Ikaw mismo ang makasave sa imong kasalanan o kaligtasan. So when you ask forgiveness to our Lord Almighty, and that's the time that your mind is opening. You have a lot of good thoughts. It looks like your life begins once again. You have new chapter in life once again. Have you noticed that? When you ask sorry, when you ask forgiveness, I do. Naranasan ko yun. Yung 2017. Umuwi ako sa San Jose. Lumuhod ako doon sa shrine. Kasi ang dami kong kasalanan, guys. Sos, kung mga kalukuhan, marami ako. I'm not holy. I'm not banal. No, I am crazy. I am very maldita. Oo. So, marami akong mga kalukuhang ginagawa, marami akong garbage sa isipan ko, garbage sa puso ko, at marami akong hindi mabuting mga iniisip. And I admit myself na nagkasala talaga ako sa doktrina ng Panginoon at nagkasala ako sa doktrina ng PBMA. So, yung 2017 doon, kasi hindi ko na kaya, namimigat na ang aking katawan, lagi na akong consumption, lagi na akong hindi na mapakali ang isipan ko, and I feel like there is a heaviness in my heart, and I feel disturbed in my mind. So, I'm just so confused, and I don't know what to do. It's like my world is so dark. Yes, it's true, guys. It look like
my mind is so dark. It's like I cannot see any more light and I cannot see any more hopes. So what I did, nang nagpunta ako yung 2017 sa shrine, nagluhod ako doon, guys. Miyak talaga ako. Tapos, wala tao. Walang tao ang shrine. Ako lang yun. Hapon yun. Nagluhod ako. Miyak ako. Divine, patawarin niyo ako. Kay ito ang mga kasalanan ko. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Sus, gi-enumerate ko ang akong mga kasalanan, everybody. And I was crying. And then, it's like, nagsumbong ako na hindi talaga ako nahiya. Divine, I forgot myself and I don't know, and I forgot that I am a missionary and I have so much heaviness in my heart and I have so much confusion and I don't know what to do now. And din nandito yung galit sa aking isipan, naghalo-halo na, ang akong garbo naghalo-halo, ang akong kainis naghalo-halo, plus naggawa pa ako ng kalukuhan, naguluhan na ako and I cannot carry this anymore. I need help and please forgive me sa akong mga nagawang kasalanan. Basta guys, yung pag-iyak na ako guys, naramdaman dyan na ako ang maginaw na hangin na parang kamay nagatungtong sa akong ulo. Parang ni patong diri sa akong ulo na ang sarap ng hangin na napakasarap sa aking ulo na parang unti-unti na naog ang bigat, ang mga masama kong mga kaugalian, yung mga tinik sa akong shoulder, unti-unting nanaog hanggang sa aking talampakan, everybody. Para siyang hangin na lumalabas sa aking talampakan yung time na yun. And that was my moment in that shrine. And then habang ako yung nagtagramdam ko talaga, yung very quiet ang shrine, walang tao. Tapos tagramdam ko talaga na nakipag-usap ako sa kanya na ito ang mga nangyari, Divine, and then yun. Tapos yun, ang maginaw na parang palad, kamay, nandito, naong, hangin na maginaw, lumabas sa aking talampakan. And then after that, ang hangin talagang nag-ingay sa ilalim ng Israel, everybody. Parang ganun. Nag-iko good yung time na yan. And then pagtayo ko, nagluhod man ako yun. Pagtayo ko, pagharap ko sa dingding, nakita ko agad ang larawan ni Jesus Christ. Sabi ko, may mga larawan pala dito si Jesus Christ. So, lumapit ako sa larawan ni Jesus Christ. And then, ang ginawa ko, gihipo ko ang larawan, yung talampakan ni Jesus Christ sa crucifixion niya. Ginahipo ko na I wanna be with you and please forgive me. And then, yun na yun. Pagkatapos ko yun, ang gaan ng aking puso, ang gaan ng aking isipan, ang liwanag ng aking mga paningin, ang iba talaga guys. Parang lumulutang ako sa hangin na nakahingi ako ng tawad, nakahingi ako ng lahat, nasumbong ko lahat ang mga hindi mabuti kong mga ginagawa. So, ayun, pagbalik ko sa Manila, it's a blessing na nagkita mi ni Master. See? Ang akong paghingi ng mga nabiyayaan na nakalapit ako kang Master, nahawakan ko si Master. So, and that was a blessing. Kaya ngayon, na panahon, hindi man natin maiwasan na magdumi ang ating utak, magdumi ang ating puso, magdumi ang atong mga bunganga, itong ginagawa. But we are trying our best na hindi talaga tayo makasaktan or hindi natin masaktan muli ang damdamin ng ating Panginoon. Kasi sabi ni Dr. David Scholes, once you ask forgiveness, swear it. Don't do it anymore. Okay? Kaya sa PBM nandito ang disiplina. Kasi once na nandan na tayo sa kadiliman, di ba, mubagting mga agad ang PBMA, ang teaching, ang disiplina, di ba? You have to come back to your senses in yourself. Okay? So, ito na guys. Sabi ni Divines na
pag mag-confession kayo, makipag-reconciliation kayo, ito'y kaligtasan natin at makita natin ang nagkaiba't ibang mga liwanag daw. Meaning, many possibilities in life. You can think good, you can think positive, and your mind, parang gumagana na yung mind mo. Yung mga heaviness, mga tinik-tinik, nangatanggal na iyan sa inyong mga pagkatao. O diba? God is good. Totoo ba na kapag ang isang tao ay namatay, ito'y namatay talaga? At ang taong dapat pang mabuhay, itong talagang mabuhay? Bakit hindi tayo dapat matakot kahit saan pa tayo magpunta dito sa mundo? Ang iba ay natakot dahil sa taon 1975, darating raw ang digmaan. Darating ang sakit o ano na lang diyan. Huwag kayong matakot nito. Sakaling darating ang mga sakuna o kahit ano pa dyan. Kung totoo ito, huwag kayong matakot. Dahil ang taong mamatay, ito'y talagang mamatay. At ang taong mabubuhay, mabubuhay pa talaga ito. Kaya huwag kayong matakot. Para sa akin, habang mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon, hindi ako matatakot sa kamatayan. Dahil kahit saan ako magpunta, umasa ako na hindi ako pabayaan ng ating Panginoon. Kahit gaano kahirap ang isang lugar na pupuntahan. Maaari kong puntahan yun sa pamagitan ng pagtitiwala ko sa kapangyarihan ng Panginoon. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magpatukso sa kahit anong sabihin sa inyo. Katulad halimbawa nitong sinasabing pupuntahan daw kami ni Master doon dahil itong taon 1975 dahil nakatatakot na. Huwag kayong maniwala nito dahil hindi yan totoo. Okay. Sabi ni Divine, totoo ba na ang tao ay mamatay, Jude? Oo, mamatay man, Jude, ta? Ilang century na ang mundo? Marami ng generasyon, no? Since Adan and Eva. Abraham. Sino ba to? Sila ni Jacob. Sila ni King David, King Solomon. Oh, yung mga chosen people noong unang panahon na nagdala ng mission nila. O sila ni Goliath, sila ni David, sino yung mga moment na yon. O ilang century na? And then before Christ, after Christ, and then yung mga medieval times, mga century noon, na maraming mga nang nakaraan na. Diba? Ang tao namatay, nanatili ba sila? Wala, uy. Kahit gaano pa sila kayaman, nangamatay, Jude. Gano'n pa yung mga ari-arian nila, naiwan, Jude. Kasi gano'n ang mundo. O, see? So, iba na naman. O, sabi ni Divine, ang mga taong namatay, mamatay, Jude. Ang mga taong mabubuhay, mabuhay, Jude. Ang mga taong manatili, manatili, Jude. Sabi ni Divine. Oo. So, huwag daw kayong matakot kahit saan kayo ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, o abroad. Do not panic. Do not worry. Last day, you are so worried about tsunami. What did you do? Did you pray? Or you just acting like you are panicking attack? No! Sabi ni Divine, huwag kayong matakot. Kung nagpakabait kayo, kung naniwala kayo na ang Panginoong Diyos Jesucristo ay kasama ninyo, hindi kayo pabayaan. Lahat kayo na panic attack na. I observe that. Oh, tingnan daw ninyo. Ang iba ay natakot noong 1975. Kay mga storya na mo, darating na raw ang digmaan, mga sakuna, mga sakit. Sabi ni Divine, well, kung darating man yan, kung totoo man yan, huwag kayong matakot. Tingnan ninyo yung COVID, ilang milyong taong namatay. Nasali ba kayo? Wala. Dahil nagpakabait kayo. Hindi kayo nasali? Oo. Nakabahan kayo. Baka kayo mahapuan ng sakit ng COVID.
Oo, nag-ingat kayo, nagmaskara na kayo para hindi kayo mahapuan. Pero, nangamatay ba kayo? Wala, oy. Kasi mahal kayo ng Diyos. We can experience hassleness. We can experience mga ano sa paligid natin, mga wuris-wuris, mga kaguol, mga kalabad, mga kahasol. Yes, we can experience that. But again, if you believe in God, hindi kayo pabayaan, hindi kayo anuhin. Tingnan ninyo kami dito sa California. Nung mga nakalipas na mga buwan, di ba imperno na dito? Nagsunog. Malapit lang kami dito sa sunog. Mga membro diri malapit lang. Isang lipad lang ng apoy, pwede kami masali. Pero bakit na doon lang yon? Hindi sinali ang mga membro sa PBMA. Walang nasunog, walang nasunugan, o walang namatay ng mga misyonarya during sa pagsunog ng Los Angeles, California. Because we are protected. God is watching us, God is with us. Hindi kami pinabayaan dito. Impierno na yun, nakita ninyo sa social media na maraming mga bahay na nasunog. Pwede lang isang pilik mata, isang pag-blink lang ng aming mga mata, pwede man lahatin kami dito. But because nagpakabait kami dito, we are trying our best to be good, a missionary, and a PBMA member na may mga panindigan at magpagmamahal sa ating asosasyon, hindi kami pinabayaan. And look at the COVID. Here in America is millions of people died of COVID. Nasali ba kami? No. Mas worse dito. Wala. Kaya sabi ni Divine, huwag kayong matakot. Hindi kayo pabayaan kung sino pa yung nakot-takot sa inyo na sabi na magira mundo. Yes, ngayon sa social media, there is a lot of videos that's overly exaggerated. Overly AI, yung artificial intelligence, sobra na ang mga pag-portray. Sobra na ang pananakot sa inyo na ganito na raw ang mundo. Hindi kung mamatay. Hindi kung mabuhay, salamat Lord. Sabi ni Divine, yun na naman talaga ang patutungahan ninyo. Buhay at kamatayan. Pero kung magpakabait kayo, hindi kayo babayaan. Tama? Tama, Jude. So, 1975 pa, mga tao noon, marami ng mga panakot. Kanya ngayon, mas grabe ang mga panakot sa social media. Para kang makaihi. Para kang sawanon. Magtanaw mga video karon na sobra ka-exaggerated. Pero, darating man yun na siya. Mangyari man yun na siya. And we can see it now. There's a lot of earthquake. Couple days ago, there was an earthquake in Russia. 8 point something. And that's very, very danger. Kasi 8 ang intensity. How much more kung sa isang lugar na, tumpag lahat ang isang lugar. But God is still giving us a chance to live and to enjoy His world and to ask forgiveness and to reconcile to our Lord Almighty. Kaya yun ang gagawin ninyo. Tayo, manghingi ng sorry dahil this is a sign that is in here now, anytime. Dahil sakuna can strike anytime. Oh, so, sabi ni Divine Master na ang tao, mamatay man talaga. Talagang, kung ang taong mabuhay, buhay yun juga sa Panginoon. Pero huwag kayong matakot. Basta, mayroon kayong panampalataya sa Diyos, huwag kayong matakot sa kamatayan. It's true. Sabi ni Divine, kung alam lang ninyo doon, uy, masarap doon. Siguro magsiunahan na kayong mamahinga na. Kasi wala na doong luha, wala stress, wala konsumisyon, wala sakit sa ulo, wala away, wala hatred, wala manunukso, wala manintal, wala mga patuo-tuo. Everything is a peaceful world. That's why it's called heaven. Wala nang mga anger, mga hatred, mga envy, wala doon. Hindi yun sila makapasok ng mga kaugalian doon. Everything is heavenly na mga mundo. So,
Hindi kayo dapat matakot kung mamatay. It's true. Di ko magsakuna kung yun na yun ang ating oras. Wala tayong magawa. Yun na yun. Pasalamatan ang Lord na naka-enjoy tayo sa kanyang mundo. Nakita natin ang liwanag, ang bituin, ang araw, ang mga damo, ang mga halaman, ang ating mga anak, ang ating mga magulang. We have privilege and opportunity na nakita natin ang mga creation ng Panginoon. Nakita natin ang mga kabundukan, nahagilap natin ang mga kahanginan, naramdaman natin ang mga baha, linog, naramdaman natin ang mga volcan eruption. We experience all of that. So we have to thankful to the Lord that we still alive. And we have to thankful to our association that until now they are still continue to teach the message and to enlighten us while we live in this earth. Okay? So, ang matakot mamatay, ang mga taong may mga karumal-dumal na mga ginagawa. Ang matakot mamatay, yung mga taong nakasakit sa damdamin ng Panginoon. Ang mga taong matakot mamatay, yung mga taong ayaw makiharap sa Panginoon dahil guilty na guilty sila. Ayaw nilang hilain sila doon ng ating Panginoon sa impyerno. Ayaw nila yun kasi ayaw nilang mamatay. They want to live large. They want to live like material world. They want just happy-go-lucky right now. Gusto nilang magpakasama kasi ayaw nilang mamatay. Gusto pa nilang mag-enjoy dito sa mundo. So, sabi ni Divine, yun ang mga taong takot mamatay. Kasi gusto pa nilang mag-yup-yup. Gusto pa nilang maglasing-lasing. 24 hour. Yan ang mga taong matakot mamatay. Pero kayo kay mga babait man, it's okay. Kung mamatay kayo, edi mabigyan naman kayo ng everlasting life ng Panginoon. That was a promise of our Lord Almighty. Kung kayo magpakabait, bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. So, there's nothing to worry. Kung mamatay tayo, okay ra. Salamat Ginoo. Salamat na nabuhi pa ta. Di ba? Kaya, dahil kahit saan ako magpunta, umasa ako na hindi ako pabayaan ng ating Panginoon kahit gaano kahirap ang isang lugar. It's true, even Divine Master said, noon, I went mission, different places, Luzon, Visayas, Mindanao, and even in abroad, and there's a lot of areas that is very dangerous, very critical. There are some mga rebelde daw. Some, may mga mga taong gusto siya pugutan ng ulo. Pero, he never scared to die. Dahil, lubos at taos puso ang paniniwala ng ating Divine Master na ang Diyos ay laging nasa kanyang tabi. The same that to us. Okay? Hindi natin anuhin. Matakot. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong magpatukso. Kahit anong sabihin sa inyo. Kagaya yung mga tao daw noong 1975 na magsabi na raw, kailangan na kayo magpunta dito sa San Jose Dinagat kaya magbaha na raw ang mundo. Sabi ni Divine, huwag kayong maniwala yan. Mga panira yan. Nagsabi ba di ay sila ni Divine, si Master? Napunta kayo dito sa San Jose lahat kaya masave na kayo? Paano kayo isi-save? Na puro man kayo mga kalukuhan. Puro man mga masama ang inyong mga ginagawa. Kahit andito pa kayo nagatungtong sa lupa, sa banal na lupa, hindi pa rin kayo masave. Klaro, mabuti yan magprangka tayo. Kasi marami sa inyo masabi, kagaya yung mga tao doon sa Siargao, na wala na sila nag-PBMA, iba na ilang grupo. Sus, nagsipuntahan na sila doon sa iring-iring. Hinakot na nila lahat ang kanilang mga ari-arian, ang ilang pamilya, lahat doon. Kay doon na raw, kay ang magira na raw. Tapos magbaha na raw, nandoon na sila. So, sabi ni Divine Master, sus, nanakot na naman yan. Sus, gisiraan na po ang PBME. Sus, nagpatuo-tuo na naman. Iyan, hindi yan totoo. So,
Paano yan? Kahit dalhin pa ninyo yung mga kari-arian ninyo doon, kahit sabihin ninyo masalba kayo doon sa Dinagat, pero yung inyong mga kaugalian, yung mga pagkatao ay masama, hindi pa rin kayo masalba. Ana ra, prangka ito na pagkasulti. Hindi pa rin kayo masalba. So, wherever you are right now, Luzon, Visayas, Mindanao, abroad, sabi ni Divine Master, magpakabait lang kayo dahil puniton lang sa Panginoon. I-shield ra kayo sa mga disgrasya o kalamidad. Basta kayo'y mag-ayos sa inyong mga pagkatao. Okay? Dahil mayroon akong narinig na mga misyonaryang nagsabi, kailangan pupunta na kayo sa San Jose. Kapag hindi kayo magpunta doon, hindi na kayo tatanggapin pa. Sis, huwag kayong maniwala nito. Magbantay kayo sa mga tukso. Sos, tukso pala ito guys. Kanang magpabighani. Bighani ng mga tao na magsabing, punta na kayo sa San Jose. Kay, ano na raw? Yun ang mangyari. Sabi ni Divine, mga kalukuhan, mga patutuo, mga tukso, iyan. Baka maganda ang kalagayan at kabuhayan ninyo doon sa inyong lugar, tapos magpunta ka agad kayo sa San Jose, baka hindi kayo makapagtiis dito sa ating lugar at ito pa ang dahilan sa inyong pagkalaglag. Alalahanin ninyo kahit saan ang tao, ito'y mabubuhay. Alalahanin ninyo na kahit saan ang tao'y mayroong Diyos. Kahit saan sulok nitong mundo, iniwan sa atin ng Panginoon, walang masamang mangyari sa inyo dahil ayon sa Kanya, kung kayo'y mag-usap, 2 o 3 man kayo, ako'y nasa gitna ninyo. Basta, mabuti lang ang inyong pinag-usapan. That's right. So sabi ni Divine, may mga membro noon ng hikayat, nagpatuo-tuo, nanukso sa mga membro na transfer na kayo dito sa San Jose, kay yun na yun, mag-ira na daw, magbaha na raw ang buong mundo. Sus kay ang mga tao naniwala man, marami doon na ginadala-dala na nila ang ilang mga ari-arian, mga karabaw, mga motor, mga bahay nila, gipangguba na, gipangguyod na doon, gipang export na sa mga pambot, hala doon na sila ng larga. So, sabi ni Divine, unya, nandito kayo sa San Jose na, dinala na ninyo yung mga ari-arian, makapagtiis ba kayo sa hirap? Marami sa inyo nag-transfer dito, pero lumabas pa rin. Nalaglag pa rin dahil hindi kayo nakapagtiis na hindi kayo mabubuhay dito. Marami sa inyong nag-isip na hindi kayo mabubuhay sa San Jose Dinagat, means kulang ang inyong paniniwala, kulang ang inyong pagsalig sa inyong Divine Master. Di ba ngayon nangabuhay kayo hanggang ngayon? Nagmultiply na nga yung mga anak ninyo, mga apo ninyo, nangamatay ka mo? Waya uy. Dahil kahit papaano, nabubuhay pa rin kayo dyan sa San Jose Dinagat. Sabihin lang ninyo, is not a will-to-do lifestyle. Kasi pag musunod kayo sa yapak ng Panginoon, hindi man yun will-to-do ang lifestyle mo. It's got to be simple. Got to be humble. Okay? So, itong mga membro na naghikayat, patuo-tuo ito guys. Oo. Kaya sabi ni Divine Master, nangalaglag pa rin yapon na sila. Mabitaw, daghang bitaw yung mga tao diri sa San Jose Dinagat. Karon nasaan na sila? Nangwala na. Kay hindi na nila kaya ang kahirapan. Sabi nila mga kamanting, pula ang lupa, di mabuhay, puro kahirapan daw ang PBMA. Kaya ngayon, nangalaglag. Wala nakapagtiis ng San Jose Dinagat at wala nakapagtiis ng asosasyon. Okay? So, sabi ni Divine, alalahanin ninyo, kahit saan kayo ngayon. Halimbawa, right now, I'm here in California, USA, and you are in Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad. We're talking about kaligtasan. We are talking about the teaching of our Lord Almighty,
And we're teaching about yung mga kabutihan, kabaitan. So, sabi ni Divine, ilagay ninyo sa inyong mga utak na kung kahit nandyan lang kayo malayo sa bawat isa, ako nandito, pero ang nasa gitna, ang nakinig, ang ating Divine Master. Ang ating Master Junior, ang mga Espirituhanon, o ang atong Lord Almighty. Yun ang sabi ni Divine Master dito. See? Kahit tatlo lang daw tayo nagharapan, nag-usap-usapan sa Panginoon, nag-usap-usapan ng ganyang mga pagtuturo. Put in your head that God is listening. Dahil kabutihan ang inyong mga pinag-usapan. Mga kaligtasan ang inyong pinag-usapan. Pero kung ang ating pag-usapan ngayon ay manira, manglait, mangutya, sino ang nasa gitna? Si Satanas, naghalakhak. Ngiwi-ngiwi. Ano man na? Masaya. Si Satanas kung ang ating pinag-usapan ng lait, ng utya, nanakit ng tao, nag-put down ng kapwa, yun man, nasigi man na siya katawa. Mula na siya nagkaihi-ihi na sige katawa na si Satanas. Pero, kaya ang ating pinag-usapan is kaligtasan, kabaitan, reformasyon, disiplina, ang turo ng Panginoon. Of course, sino ang nasa gitna? Ang Panginoon, my dear. Kaya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot kahit kayo lang mag-asawa mag-usap about the calamity and then assure mo na, God is with us and do not worry, God is with us. My husband is always like that. Yung nagkaroon ka ng sunog dito sa California, sabi niya, don't worry honey, we will be fine. God is with us. Sabi niya. And it's true. Kasi yung mga fire department dito nag-warning na sa mga cellphone nga mag-impake na raw kay anytime mo strike na ang fire, kailangan makaalis agad sa mga kabahayan. So habang nagbasa kami yun ng warning ng mga fire department, sabi ng husband ko, don't worry honey, we'll be fine. God is with us. God is watching us. And it's true. See? Protektahan talaga kayo ng Panginoon. Kahit kayo lang dalawa nag-usap sa Panginoon, ang Panginoon ay nandyan agad. Ang laki ng ganyang tainga, nakinig, tapos ang iyang ngiti, abot tainga. Ganun ang Panginoon, everybody, kasi matutuwa siya na ato siyang hisgutan. Matutuwa siya na siya ang atong tapikan. Matutuwa siya na siya ang atong praise sa moment na yon. Sa araw na yun, sa minuto na yun, yun ang gusto ng Panginoon, nang masaya siya na, wow, nakaalala pang mga tao sa akin, wow, mayroon pang nagmahal sa akin. Ganun man ang Panginoon, everybody. Oo. Kaya mo ano yung puso niya, maglukso-lukso na sa tuwa. Okay? Kaya do not worry. We don't have to worry. Okay? And then, sabi niya, ibig sabihin kung naroon kayo sa ibang lugar, hindi ka nakatira dito kung ang inyong pananampalataya ay naroon sa Kanya, kung nangailangan ka man sa inyong kaligtasan galing sa Kanyang kapangyarihan. Maligtas kayo dahil sa Kanyang kapangyarihan, kaya hindi kayo dapat matakot mga kapatid ko, sapagkat kung kayo'y matatakot, masipunta agad kayo dito sa ating lugar. Ngunit hindi nyo pa alam at wala pa kayong experience sa mga pagtitiis at pagsakripisyo. Tapos pagpunta ninyo dito, nabigla kayo at nakalimutan ninyo lalo na ang inyong mga anak. Tapos sasabihin nyo, nako, hindi ako mabubuhay dito. Mahirap talaga. I have to go home. Uwi ako ngayon din. Bukas uwi ako. Tapos mag-away ang buong pamilya, magsisihan, sabihin ng ikaw kasi, ayaw kong magpunta tayo rito at tingnan mo ang nangyari sa atin. Marami dito ang nangyari, ganito. So sabi ni Divine, tingnan mo. Nagpuntahan na kayo sa San Jose Dinagat. Dahil natatakot kayo sa inyong mga lugar na may mga gira-gira noon. Maraming rebuilding, maraming mga busayap noong panahon, mga kalamidad nandoon. So, mga gira-gira doon. So, nandun kayo sa San Jose. Dinala ninyo ang inyong mga kayamanan. Kay ang inyong expect na maligtas kayo. Ang inyong expect na peaceful kayo. So, kaya dumating naman
ang mga paghihirap, financial problem, no food, no money, and then there's a lot of financial needs na kailangan ng inyong mga anak. And then everything is, there is no livelihood that time before in sa si Dinagat. So ngayon, naghirap na ang inyong mga sarili. So, tapos yun na yun, ang mga bungangan ninyo daw noon, sabi niya na, sinabi ko sa inyo, na hindi ako punta dito. Sabi ni Divine, sa isang pamilya, husband, wife, children, magkakapatid. Ngayon, nagsisihan na. Nagbagulbul na. Ngayon, nagreklamo-reklamo na. Sabi niya, tingnan mo, yung mga sinabi ninyo na dito may ligtas, bakit ngayon ang hirap? Ngayon, nandito, naghirap na tayo. Uwi na ako ngayon. Kayo na lang dito. Nagsisihan na raw ang buong pamilya. And then, marami ng mga masakit na salita, nagdadabog, nagsalita na I have to go home. And then, ayun na, nagbungulan na ang pamilya daw. Kasi nagsisihan sa bawat isa. So, yun daw ang mga nangyari sa buhay ng mga membro sa PBMA noon at ngayon sa ating association. The same din yan sa inyo bilang membro ng PBMA. Sabihin ninyo, hindi ko alam, nakapasok ako ng PBMA. Wala naman ako natutunan. Sinisisi mo ng tatay mo, ang imuhang mga igsoon. Of course, wala kang natutunan dahil hindi kayo nagsikap. Hindi kayo naghukay. Hindi kayo nagunawa. Akala siguro ninyo na once na mamembro ka na, masave ka na? No. You have to show your record. You have to show your action. You have to show your hardship and sacrifices sa hirap at ligaya. Ito'y basihan ng ating Panginoon. So, kailangan talaga na ang inyong mga pagserbisyo sa PBMA. Sabihin ninyo, ano namang serbisyo, Divine? Yung mga pagrosaryo ninyo, serbisyo mo na. Yung inyong pananalig sa Diyos, paggalang sa Diyos, pagsunod sa batas ng gobyerno at batas ng Diyos at batas ng PBMA, inyo na serbisyo. Ang inyong pagpakabait, inyo na serbisyo. Ang inyong pananalig sa Diyos, serbisyo. Yung pag-attend ng mga meeting, either in person or virtual, serbisyo. Pag-attend ng mga conference, lecture, training, serbisyo. Inyong pagpakabait around your family and around your neighborhood and to our Philippines and your kapwa Filipino, that is your serbisyo. So, yun ay titignan yan ng mga spiritual division. Basihan ng lahat. Ang inyong panatili sa PBMA, serbisyo na ninyo. Hanggang ngayon, nanatili kayo. Kahit ginasundot-sundot na kayo ng mga buang, mga demonyo, mga kulto, pero nanatili pa rin kayo sa PBMA, that is your serbisyo sa Panginoon. Ang inyong pagpakabait, pagreforma sa inyong mga kaugalian, binago mo ang inyong pagkatao, that is your serbisyo sa Panginoon. Grinder mo ang imuhang buong pagkatao mo na binago mo dahil gusto mo na masave ka. Gusto mo na malapit ka sa Diyos. Gusto mong makunik ka sa Panginoon. Your relationship is important sa ating Panginoong Diyos Jesucristo than others. Right? Okay. Daghang salamat, good people. Ang dami kong yaw-yaw. Gabi, nagyaw-yaw ako. Ngayon, nagyaw-yaw na po ako. Pero sige lamang. Kaya nga akong pagyaw-yaw, kung inyo yun na unawain, this is your kaligtasan. This is kabutihan. Sabi ni Divine, pulutin ninyo ang kabutihan. Kung mayroong mang hindi mabuti, itapon ninyo. Basta, just be positive of what you believe. Okay? And be good attitude. Because all of you right now is a lot of bad attitude. And that is not good. Okay? So, thank you, Karajaw, everybody. Manajaw na buntag sa Ijo Horot. Okay? Sa akong mga listeners, maraming salamat to our beloved Divine Master and the four corners of the world, and Master Junior and SD. Salamat po sa inyong pag-uban ka na ako karon, Master. Salamat sa inyong paghatag og lakas o wisdom at salamat ng mga enlighten na na-share ko sa mga membro sa BBMA. I wish
nga mupasok ito sa inyong mga puso at inyong mga kaluluwa. Kaya daw importante sa PPMA, kailangan daw gamutin ang inyong mga katawan. And then gamutin ang inyong mga kaluluwa dahil marami tayong mga masamang ugali na dapat gamutin ng mga mensahe. Okay? Thank you very kindly, everybody. To Brother Rodelio Idos Bersosa, thank you. To Sister Eleanor Agra, hello. The Sister Tun Flor Emily, hello. Sister Lynn Agra More, Sister Judith Kagatan, si Sister Fulgencia Suarez, si Brother Jeffrey Joseph Nabung, good morning. To Sister Belmanitan, hello. To Sister Lane Tanodra, Sister Brother Wilmar Haranelia. Ang importante magampo lamang. Oo, magampo ra gud. Oo. Okay? To Sister Melissa Pricio, to Sister Rose R. Del Armente, to Sister Mersa Cabasal, Sister Maria Lolita Bahaw, si Sister Filibilo Tarniti, Sister Consolacion Arigio po, Sister Santo Minimars, si Brother Wilmar, tama naman. Tapos kayo matimayin, alam namin Panginoon. Oo, very good. Very good ka, Jud. Okay, si Sister Consolacion Arigio po, si Sister Eleanor Agra, si Brother Ryan Arla Madrid, hello. To Sister Marta Galido, Sister Michelle Belia Carlos, Sister Josefina Lorena, Sister Abigail Kayamdas Carino, Sister Elenda Ovius Lona, Sister Carlina Apaga, Sister Cheryl Mendoza, Sister Nida Cabriga, Brother Danilo Poronda, Sister Teresita Lacinto, Sister Ronald Guaran, Sister Pilomena Gutierrez, Sister Alma Kagumbay Maghanoy, Brother Julix Paraniduditan, Sister Mara Ravenisha, Sister Sari Kalunsag, Sister Mermayo, and Sister Josephine Otagan Dalagan. Dagang salamat guys, maura ni ang ni appear sa akong screen. So, salamat Sister Mermayo, hello, thank you. Og marajaw na adlaw sa Ijohorot. Sister Abigail Kayamdas Carino, thank you din po sa mga sharing, appreciated po. Thank you. Salamat sila di ba yung Master na SD. Kay patuloy ang ilang pagbigay sa ako ng lakas na para makasalita ako dito sa inyo. Okay. So, enjoy your day. God bless and be careful. Be safe. And always carry the teaching of PBME wherever you are. And think that you have doctrine already in your head. Okay? You carry every day. Whatever you do, you have doctrine. Okay? So, you have to remind, you have to pay attention. Sabi ni Divine kagabi, watch your steps, watch your move, bantayan ang inyong sarili, at kailangan pangalagaan ninyo ang inyong kaligtasan. Peace, everybody! Take care! Take care, everybody! Anyway, bago ang sit-up ko dito, kasi humarap na ako sa table. Hindi ako nakatalikod sa ilang Divine. Ngayon humarap ako for the first time. Dati, nakatalikod ako. Why? Ngayon, humarap ako sa table kasi kagabi, na naginip man ako, after sa akong mag-live video, diretso na ako natulog. Na naginip ako na sa likuran ng aking buhok, mayroong parang waterfalls, yung busay. Sa likod sa akong buhok, diri sa akong likod, pertig yung banhaa ang busay. Very strong, very powerful ang iyahang ng tubig ba. Sabi ko, ano kaya yun? Nakita ko man ang aking ulong na mayroon busay na maagos dito sa aking likod. Kaya ngayon, humarap ako sa table nila ni Divine Master para makita nila po ng akong mukha makaharap sa kanila. So, you see how that beautiful? There is kabayo, there is eagle, and there is a crown on top. See, it's beautiful? Ang kulang ko na lang dito ay butterfly. Alam niyo maganda pala ito ipang
display sa ating bahay, guys. Yung mga kabayo, eagle. Kasi ang ganda, guys. A very peaceful and it's a very nice scenery in our home. So, hopefully, makakita ko ng butterfly. Kaya ipa-print ko, ilagay ko sa, sa, ito. Actually, sa chapter namin ito, noon, yung may chapter pa kami, pero hiningi ko kasi naka-storage lang ito sa storage. Tagal na kaya, 7 years, kaya ito nakapundo sa box. Ginaalikabok na. Kaya nang nakita ko yun, sabi ko, akin na lang yan. Ilagay ko sa bahay ko, kaya parang maraming blessing ako doon. So, yun, nilagay ko, guys. So, there's the picture, the divine, the master, the Jesus Christ, and then, ang master pag corona, ito, and then yung Formula 105, yun lang ang mga picture ko dito, guys. Hindi ko na nilagyan ng mga mukha namin ni Daryl. Hindi. This room is private to the spiritual division. So, kaya everyday, mayroon notebook, ballpen. Ang mga cover, ginalagyan ako ng cover. Kaya everyday they can have meeting anytime. There's no more chapter here in America na pwede silang mayroon pang Los Angeles, mayroon silang big space doon. At dito rin ay open to the spiritual division. In kaso mag-conference ang mga spirituhanon, mag-meeting sila, at least sa ilang table may notebook, may nuibi ka book notebook, nuibi ka ballpen, na ay baso, na ay snacks, na ay napkin. Ang mga table, ang chair, may mga cover already at any time. So, yun, guys. Ang akong mga kalibutan dire. Take care! Bye-bye!